Mapagpalang umaga po ng Agosto 2, 2025. Dito po tayo sa tahanan ni Kuya Ador upang mag-share, magbahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ito po para makita ninyo ha. Yan. Ayan. Si Kuya Ador, birthday lang nung nakaraan po yan. Sa biyaya ng Diyos, malakas pa. Malakas pa. Kaya nandito ang kanyang may bahay. Pareho sila nabiyayaan ng Diyos, malakas pa po sila sa kabila ng may edad na po sila. Ayan. Tayo po ay narito upang magdala ng mabuting balita. Ito po ang Biblia, ang ginagamit natin, ano? Na katibayan. Alam niyo po yung pagbabasa ng Biblia, napakaganda. Sa Biblia, mayroong tanong, may sagot. Yung tanong nasa isip mo, kung minsan sa pagbabasa mo, nasasagot ng Biblia yun. Ano po? At yung sagot na yun, perfect yun. Kasi nasa Biblia po, ano? Ngayon, meron po tayong pag-aaralan dito sa isang kasulatan kung saan ang babasahin natin yung eksena kay Pedro at saka kay Jesus sa kanilang panahon. Ganito po nakalagay. Pero bago tayo papalaot, siyempre, tayo muna ay mananalangin upang hingin ng tulong ng Diyos. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat. Minsan pa samahan kami sa aming pag-aaral ng mabuting balita upang sa ganon kami po'y matuto sa iyong aral. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po sa isang talata ng Biblia, ano po, meron po nakalagay dito sa Lucas chapter 5 verse 9. Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Ito pong eksenang ito, sila Pedro po ay mangingisda. Yan po ang trabaho nila Pedro. Mangingisda sila. Ngayon, ang nakalagay po dito sa verse 9, nang gilala siya at ang kanyang mga kasama. Si Pedro at ang kanyang mga kasamang mangingisda sa panahon nila, nang gilala sila. Ano kaya yung nakita nila? Bakit sila nang gilalas? Ayon sa Biblia. Tingnan natin. Bakit sila nang gilalas? Sabi niya maraming huli. Ano po? Dito po. Sa verse 7. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Yun. Kaya pala sila nang gilalas. Kinawayan ni Pedro yung kanyang kasamang mga mangingisda na pinalapit at nakita po nila yung isdang nakita, yung nauli sa lambat ni Pedro. Dalawang bangka. Karami. Kaya po sila nang gilalas. Alam niyo po sa panahon siguro nila, sila po ay laking mangingisda na. Pero siguro hindi sila nakakakitang ganitong klaseng karami. Kasi po yung eksena na yon, ang sabi ni Jesus kay Pedro, Pedro, iulog mo ang iyong lambat. Yun lang ang sinabi ni Jesus. Ang sabi ni Pedro, dahil yan sinabi mo, gagawin ko.
Siguro sa tanang buhay nila, doon lang sila nakakita ng isang hulog lang ng lambat, nakakuha sila ng 2 bangkang isda. Kaya ang lagay dyan, ang nakalagay dito, nang gilalas sila. Oh. Kasi hindi na sana nakalagay yun ng gilalas kung sanay na sila nakakakita ng isang agis lang ng lambat, 2 bangka kagad mapupuno. In reality po, hindi ka makakakitang ganon. Unless yung mga sa panahon ngayon, dahil moderno na, nakikita nyo po yung mga fishing do sa YouTube, nakikita ko, gaganda. Pag nilatag nila yung kanilang net, talagang makikita mo, ang daming isda. Pero malalaki po yun, barko na yun eh. Pero sila Pedro nung bangka lang. Bangka lang. Oh. Kaya tinawag niya yung kanyang kapwa mangingisda kasi nga hindi na nga niya mabuhat sa dami. Sa ibang salin ng Biblia, ang nakalagay po, kandapunit ang kanilang net. Dahil po sa dami. Isipin niyo po, isang hulog lang ha, 2 bangka kaagad. Abe kung araw-araw na gano'n na, edi puro pagpapala. Pero alam niyo po, yung eksenang yan, meron pong isang eksena dyan. Bago po pinles ng Diyos si Pedro, yung nang sinabi niyang kay Jesus, anong sabi niya kay Jesus? Okay, tignan nga natin ano. Babasahin ko po. Ngunit, dahil sa sinabi ninyo, iuulog ko ang mga lambat. Dahil sinabi mo, sabi niya, sino may sabi? Si Jesus, kasi inutusan ni Jesus si Pedro, Pedro, iulog mo ang lambat. Dahil sumunod siya, pinagpala siya ng Diyos. Alam niyo po yung pagpapala ng Diyos, unlimited yan eh. Kasi, merong ditong talata, tignan nga natin sinabi ni Apostol Pablo, no? Meron siya kasing meron siyang binanggit dito. Basahin lang natin ano. Anong sabi ni Apostol Pablo? Ito, Filipos 4:19. At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niyang lahat ng inyong kailangan. Lahat ng inyong kinakailangan. Kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi ni Pablo yan. Kaya kung magbigay ang Diyos, unlimited na pagpapala ayon sa Panginoong Yesus. Sinong kausap ni Pedro? Ang Panginoong Yesus. Anong sinabi ni Jesus kay Pedro? Pablo, ay Pedro, iulog mo ang mga lambat. Ano sagot ni Pedro? Dahil sinabi mong iulog ko, Panginoon, iulog ko. Inulog niya. Tama si Pablo. Unlimited. Ano po? Unlimited ang pagpapala ng Diyos. Yan bang nangyari kay Pedro noon? Pwede bang mangyari sa ating panahon? Opo. Sapagkat ang Diyos noon, siya rin ang Diyos ngayon. Walang pagbabago. Hindi naman maaaring noon nagbibless sa Diyos, ngayon hindi na siya magbibless, parang ganon. Hindi po. Parehas pa rin po yun. Tignan natin sa Hebreo. Today, yesterday, and forever. Meron po nakalagay sa Biblia ng kanyan eh. Siya noon, ngayon at magpakailanman. Ang ating Panginoong Yesus. Yesterday, today, and forever. Oh.
Kung sino ang Diyos noon, siya ang Diyos ngayon, siya pa rin ang Diyos sa inaharap. Kaya yung nangyari kay Pedro, pwedeng mangyari sa ngayon sa ating panahon, year 2025. Kanya lang ano, dito sa, tignan natin yung sinasabi ni Juan. Ito. Unang 1:5-14. Hindi tayo nagatubiling lumapit sa Kanya, sa Diyos, sapagkat alam na natin ibibigay niya ang anumang ingin natin na naayon sa Kanyang kalooban. Ibibigay po talaga ng Diyos ayon sa Kanyang kalooban. Kung gusto kanyang i-bless, i-bless ka ng Diyos. Wala pwedeng magano dyan. Di ba sa mga tao, nakita nyo mahirap, pinagpala, yumaman. Di ba? Nasa diskresyon na ng Diyos yan kung sino payayamanin niya. Baka sabihin nyo na kaya yumaman kasi masipag. Ang dami pong masipag, hindi naman yumaman eh. Di ba? Ang daming tamad pero may yumaman. Ang nagbibigay ng pagpapala ang Diyos. Ano sabi ni Pedro? Opo, iuulog ko na. Yan, ano yan? Pagsunod. Nang sumunod si Pedro, pinagpala siya ng Diyos at binigyan sila ng isda ng 2 bangka. Isang ulugan lang ha. O ngayon, sa pangkaraniwang mga isda, sige, kahit may 2 lambat, kaya gusto mo nga magkabila kung makakakuha ka ng 2 bangkang isda. Baka meron, pero walang 2 bangka. Yan po ang aral, ang pagsunod. Kapag po tayo sumusunod sa utos ni Jesus, kaya nga sabi niya sa kanyang mga halagad, sa kanyang panahon, tingnan natin, babasahin ko po, sa Mateo. Ito. Sa 28 ng Mateo. 20. At turuan sumunod sa lahat ng ipinagutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng salibutan. Ito. Anong sabi ni Jesus sa kanyang alagad? Sa kanilang pangangaral, ayan, turuan sumunod. Ang alin? Ang tao. Ang Bible study para turuan ng tao, para sumunod. Yun lang po. Ito nakalagay eh. Kailangan yung inaaral mo, yun ang susundin. Yan ang sa buhay ng pananampalataya. Kanino aral yan? Sabi ni Jesus, turuan sumunod sa lahat ng ipinagutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng salibutan. Sino nagsasalita rito? Si Jesus. Sino nagsalita kay Pedro? Si Jesus. Dito sa Mateo 28, kausap ni Jesus sila Pedro na. Sige, mangaral na kay Pedro. At ipasunod ninyo ang aral ko. Bago pasunod sa tao, ginawa na ni Pedro, opo, Panginoon, iuulog ko na yung lambat dahil inuutos mo sa akin. Meron bang pagpapala? Meron. 2 bangkang isda nga nakuha nila eh. Saan ka na makakikita? Hanggang ngayon sige, maghanap kayong magaling na mga isda na nagbabangka ka lang. Magagis ka ng lambat. Ako po, lumaki ako sa probinsya. Nakita ko po yung mga ibang kalugar namin, mga magsasaka, tsaka mga isda sila. Pero wala pa akong nakita nakakuha sila ng 2 bangkang isda eh. Alas maghapon na silang naghanap ng isda, pero wala sila. Sa panahon nila, panahon nun, ang daming isda nun.
Walang nakagawa yung kagaya ni Pedro. Isang bagsakan lang, 2 bangka. Ah, ano yan? Minuto lang yon. Kaya ngayon, kailangan maka 1 oras ka para makakuha ka ng maraming isda. 1 oras. No, ninulog lang bigla. Nakakuha na. Ganyan po ang gustong mangyari ng Diyos. Ibagsak ang lahat ng pagpapala sa atin. Pag sinabing ibagsak yung pagpapala lahat na sa atin, hindi lang po sa kagalingan ng ating mga sakit. So problema sa mga bigat ng problema. Maging yung mga kailangan natin pang buhay, lahat ng yan. Pagpapalain tayo ng Panginoon Diyos. Amen. Yan ang gusto ng Diyos. Kanya lang ang problema. Tayo po ang may problema, tayong mga tao. Paano natin gawin yung gusto ng Diyos? Di po ba ganon? Ang nangyayari kasi, mas gusto natin yung gusto natin. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan yung gusto ng Diyos. Dito meron kong babasa sa Mateo 6. Anong sabi ni Jesus? Ituturo ni Jesus para sa mga tao ito. Anong sabi niya? Mateo 6. Meron nakalagay dito. Ito sa 10. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Sino may sabi nito? Si Jesus. Sino tinuturuan ni Jesus? Sila Pedro. Anong sabi? Sundin. Sino nag-uutos? Si Jesus. Inuutosan tayong sundin ang kalooban ng Diyos. Nung makinig si San Pedro kay Jesus, sumunod ba siya sa kalooban ng Diyos? Opo. Sapagkat si Jesus po ang tagapagsalita ng Diyos. Teka muna. 1:3:34. Basahin natin, ano? Dito. Anong nakalagay dito? Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Sino sinugo ng Diyos dito sa lupa? Si Jesus. Kaya before na sinabi niya kay Pedro, iyagis mo ang iyong lambat, ang ginagawa po ni Jesus doon ay nangaral muna siya sa tabi ng dagat. Tignan natin, babasahin natin ha. Sa chapter 5, verse 1. Minsan nakatayo si Jesus sa bayan, sa baybay ng lawa ng Gennesaret. Pinagkalipunan siya ng napakaraming tao nang ibig marinig ang salita ng Diyos. Nangangaral siya. Ang daming tao. At sila Pedro nandun din, nakapakinig. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalusad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. So yung bangkang ginamit ni Jesus, yun ang bangka nila Pedro. Naglilinis na sila ng lambat. Ginamit niya para mangaral kasi ang daming tao gusto nilang makinig. Sa panahon natin inaalok na natin silang Bible study, ayaw pa nilang makinig Pero noon, ano sabi? Gusto nilang marinig si Jesus. Amen. Hindi ba nakalagay? Napakaliwanag. Ibig makarinig na salita ng Diyos. Sino lang magdadala? Si Jesus. Amen. Kaya tandaan nyo, kaibigan, yung turo ni Jesus galing po sa Diyos. 1:12:49:50. Pag sinunod mo, masaganang pagpapala ang ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong turo at aral tungkol po sa pagsunod. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayong mga nanonood ng video po, sana meron kayong napulot na aral. Anong aral? Pagsunod. Pagsunod, anong katumbas? Masaganang pagpapala ng Diyos. Amen. God is good all the time.
like, i-share. At kayong mga nasiran, i-share nyo po sa iba. God bless us all po. Bye-bye. Nandito po tayo sa Barangay 94, Zone 8, District 1, Tondo, Manila, sa bahay ni Kuya Ador. Minsan pa, para makita nyo po, baka akala nyo wala tayong kasama. Hindi lang si Kuya Ador, nandiyan po yung asawa niya sa tindahan. Ayan. Nag-aasikaso sa tindahan. At meron pang baboy. Maingay sila gutom na sila. Sige po. God bless us all. Bye-bye.